Dito ay baka nagtataka kayo, Boss Arch, saan nanggagaling ang power ng Aerox na to? Si Nation, nagtatanong kayo saan nanggaling yung power na yon. So yung power na yon, nanggaling yun sa elbow. Boss Arch, bakit nga ba ang lutong ng straight elbow? Kaya yung straight pipe namin, kaya naman kasing i-counter nung muffler pinakalutong ng tunog. Kasi po, pag nagpalit kayo ng elbow ng mga straight, lahat ng tunog ng tambucho, lumulutong. Pro fender niya tsaka yung JBT front shocks niya. Kayang-kaya, buo ang bagsak, hindi nagtutunog lata. Ang lipiga, oh. Woo! Napaka-responsive. Ilaw naman. Whoop! Whoop! Okay. Gumagana naman siya sa awa ng Diyos. Ito yung switch niya. Yun. So gumagana yung dual horn setup natin. Nasa loob yung switch. Lakas ang ilaw natin So ayan yung Motaro D3, D6 natin. Painitin lang natin tong makina nito. Woo! Sarap. Mga Siwa Nation, tara, samahan nyo ako. Road test tayo kay Project Design. Kaso dito pa lang kalaban na dito pa lang traffic na. Uy, billing carbon, no? Thank you, sir. So bakit nga ba natin kailangan i-test ride? So titignan natin yung final settings na gagawin dito, lalo na sa suspension niya. Siyempre, check po na din natin yung mga tornilyo kinabit natin dito, lalo na sa preno, kung okay ba talaga lahat. Mamaya i-turn over natin sa customer, wala pa. Personally, yung mga ganito naming mga gawa is ako mismo ko nagro-road test, diba? So solid naman ang takbuhan ni Tisay. Sarap pa. Iba talaga pagbago Siguro medyo nakawala ako sa customer natin dito. Alam nyo bakit? Hindi niya man na experience anong pakiramdam ng stock. Ang lakas agad itong Aerox niya. So bago yung panggilid, air lahat, naka-remap. So galante tayo sa hangin, kaya iba torque natin. Woohoo! Diba? So medyo iba yung torque natin, medyo tulin natin. So mind you guys all stock lang po si Tisay, pero tingnan nyo ang tulin. Woohoo! All stock, lahat brand new. Sarap. So sarap gabitin ni Tisay, no? Kailangan nating layo-layuan ng konti yung andar natin, at kailangan natin bilisan ng konti-konti dahil testingin natin yung mga preno natin. Dahil yung mga preno na yan, nag-a-adjust yan pag umiinit, nag-iiba yan, lalo na yung mga brake master. Kailangan natin malaman ano nga bang performance ni Tisay pag nag-uumpisa na siyang gamitin at umiinit, diba? Nagde-degrade nagde-degrade ang performance ng mga motor pag umiinit. So tingnan natin anong reaction ni Tisay. Dito ay baka nagtataka kayo, Boss Arch, saan nanggagaling ang power ng Aerox na to? Si Nation, nagtatanong kayo saan nanggaling yung power na yon. So yung power na yon, nanggaling yun sa elbow. Yung design kasi nitong M1 natin, yung elbow nito, hanggat maaari, straight pipe. So yung power, madali talagang makakain. Boss Arch, bakit nga ba ang lutong ng straight elbow? Kaya yung straight pipe namin, kaya naman kasing i-counter ng muffler pinakalutong ng tunog. Kasi po, pag nagpalit kayo ng elbow ng mga straight, lahat ng tunog ng tambucho lumulutong. Tapos pag nag-elbow naman kayo ng mahaba, syempre mas tahimik yun kasi yung travel ng sound mas malayo. Ngayon, anong ginawa namin? To counter yung dulo. Naglagay kami ng mas malaking canister. Oversize siya para sa size nito, pero yung power niya enough lang to handle nito. Yun yung naging resulta nitong part na to. Okay, ganda ng response. Boss Arch, bakit nga ba ang bilis maka-pick up? Kaya ganito to, kabilis pumick up. Request ng customer to, pina-adjust yung bola nito. Kaya bilis pumick up. Dapat to mas mahaba dulo Yun ang trip niya Gusto niya raw ng ma-torque. So malamang nilagyan nito na ng magagang na bola. Kaya pala sumisibat pag traffic. Yun. Testing din yung preno. Hindi tayo kasya dyan. Ay, siya naman pala nakakarbon. Tapos pinapadaan lang sa ganyan Iba siya umarangkada. Iba siya umarangkada. Walang gusto mag-test ride magastos daw yung motor pag nabangga. Kaya ako pinag-test ride din mga loko-loko. Pro fender niya tsaka yung JBT front shocks niya. Kayang-kaya, buo ang bagsak, hindi nagtutunog lata. Ito, bibiyak tayo. Biyakin lahat sila lahat puta, kailan tulin mo. At tulin ni Tisay.
saglit lang 100. Tutuwa ako customer dito. Sarap gamitin. Tulin na, pogi pa. Hindi naman siya mabilis na mabilis. Matulin lang dahil doon sa timpla ng CVT. Tsaka naka-muffler tayo na naka-remap. So pag ganun kasi, responsive yung gasolina. At pag responsive, iba yung acceleration. Teka nyo. Ano, diba? So yan ang benefits ng remap at magandang pang-gilid. Diba? Pero syempre, iba pa rin yung bore up. Iba pa rin yung significant horsepower na ginagawa. Maliit lang naman yung +1 sa pang-gilid tsaka sa tambucho na another +1 eh. Na pag na-remap, another +1 ulit. So abutin ng mga 3 or 3.5. So maswerte na tayo doon ang hindi ginagalaw yung makina. Pero simpleng palit lang ng cams, ang laki agad ng benefit. Without remap, without muffler. Diba? So yun lang yun. Para sa mga gusto magpakarga, tayong pakarga, meron tayong options. Kaya natin palakasin yan from stock, pero maintaining at virgin ang makina. Tulit! Sarap gamitin. Ang lipiga oh. Woo! Napaka-responsive. Okay, ilaw naman. Whoop! Whoop! Okay. Gumagana naman siya sa awa ng Diyos. Ito yung switch niya. So ito tayo. Tingnan natin ito. Ay, busina. Bakit ganun? Sapan, di ganun ang busina nito ah. Ano, ba't ganun? Yun, nagpalit. Yun. So gumagana yung dual horn setup natin. Nasa loob yung switch. Lakas ang ilaw natin ah. So ayan yung Motaro D3, D6 natin. Painitin lang natin tong makina nito. Woo! Sarap. Katulin mo. Yan o. Ay, anong front suspension? Shout out. Ang sarap namang patakbuhin nito. Ang sarap magka-aerox uli. Buo manakbo lahat ha. Abot, abot, abot. Abot. Ito na. Sagara na to. Ako yung natatakot eh. Ako yung natatakot. Hindi ko masagad. Pero matulin guys, matulin. Tutuwa ang customer dito. Okay din, matibay din yung preno, goods din lahat. Test ride pa natin to ha. Mga ilang araw pa natin to gagamit-gamitin bago ibigay sa kanila. Para ma-sure na itong kinabit natin solid at tatagal. So shoutout sa mga nagabang at bumantay kay Project Tisay. Tapos na tayo rito. Lagi tatandaan sa 01 kayo number 1. Let's go. Woo! Project Tisay, tulin mo!